Hello everyone, now let's tackle our topic for today is about the Java programming, which is array. Now let's tackle about the introduction of array. An array is a data structure that stores multiple values of the same under a single variable name. Efficient storage, manipulation, and retrieval of a collection of similar data. Sa madaling salita, ang array ay isang uri ng data structure sa Java na kayang mag-store ng maraming value sa loob ng isang variable lang. Pero may catch to. Kailangan lahat ng values na nilalagay mo sa array ay pare-pareho dapat ang data type. Halimbawa, kung integer ang nilagay mo sa array, lahat ng values dapat ay integers din. Ang purpose ng array ay para maging organized at efficient ang pag-handle natin ng data, lalo na yung mga pare-pareho ang klase ng values or yung elements. Imbis na gumawa tayo ng maraming variable para i-store ang bawat isa, yung array ang gagawa nun para sa atin sa iisang variable name. Yung mga data sa array ay usually ginagamit kapag gusto mo mag-save ng list, collection, group of related data para mas mabilis ang pag-access at para mapadali ang paggamit nito sa ating program. Halimbawa, yung mga list of grades ng student or list of names ng mga student. Bukod dito, ang array ay nagbibigay rin ng mabilis na retrieval o pagkuha ng data dahil dire-diretso nating itong ma-access yung mga different na laman ng ating index at napapadali yan ng programming, lalo na kung malaki ang data na kailangan i-store at i-process sa ating loob ng array. Now let's tackle about the three characteristics of a array. Yung una is yung all elements are same data type, like example yung int, double, string, and etc. Alam ko namang alam nyo na yan since pinag-aralan na natin siya in the past topic. Ibig sabihin lang nito ay hindi pwedeng maglagay ng iba't ibang data types sa isang array tulad ng string at integer. Kapag gumawa ka ng array na integer, lahat ng laman dapat ay integer din dapat. Ito ay para maging simple at mas maging maayos ang flow ng ating program. The second one is index that start at 0, allowing direct access to each element. Sa programming, mahalagang malaman natin ito dahil para ka nang nagbibilang ng laman sa array pero nagsisimula ito sa 0, hindi sa number 1. Halimbawa, sa isang array na may 5 elements or values, ang mga index na nakapaloob dito ay nagsisimula lagi sa index 0, index 1, index 2, so on and so forth. Depende kung ilan yung nilagay mo na value or element sa loob ng ating array. The third and the last one characteristic of a array is the array is a size is fixed upon creation. Ibig sabihin lang nito, kapag na-declare mo na yung array at sinabi mong 5 yung elements na kayang ma-hold nito, hindi mo na pwede itong dagdagan o bawasan pa. Kung gusto mo magbago-bago yung bilang ng data mo, kakailanganin mong gumamit ng iba't ibang data structure, which is yung array list na matatopic din ay malilesson mamaya kasi mas flexible yung data structure na to compare mo sa array. Pero sa simpleng Java, fix ang size kaya dapat mong planuhin bago gumawa ng isang array kung gaano kalaki o kaliit yung kailangan mo sa isang set of array. Para mas magets nyo, magpapakita ako ng isang sample code. Ayan, as you can see sa ating PPT, ang array ay simple lang siya. Parang isang container or box na pwede mong ma-hold ng maraming data na mayroong pare-parehong data type or type. Sa example natin dito, gumamit tayo ng array na int or integers. As you can see sa ating PPT, na nakalagay dito sa ating code ay na may 4 na values, which is yung number 10, 20, 30 at 40. Yung una, dineclare natin yung array na numbers na mayroong 4 na integers or values nga. Lahat ng laman ng array ay numbers kasi yung ginamit nating data types is integers. Kapag mag-print naman tayo, ganito lang yan, ganyan, system out.println tapos number sa loob ng square bracket yung gusto nating i-print na value, which is yung index 2. Importanteng malaman dito sa Java, ang mga arrays ay zero basic indexing. Ibig sabihin nito ay nagsisimula sila sa 0. Like example, yung nasa index 0 natin is yung number 10, yung index 1 natin is yung number 20, yung index 2 yung number 30, and then yung last, yung index 3 natin is yung 40. So kapag in-access natin yung index 2 or number 2,
is kapag nira natin siya, lalabas yung number 30. Basically, sa paggamit ng arrays, mas madali nating ma-organize at ma-access yung multiple values ng parehong type at hindi na natin kailangan gumamit ng multiple variables para sa bawat value. Ganun lang kasimple ang paggamit ng array sa ating Java, lalo na kapag gusto mo mag-store ng list ng values na related o similar ang types. Now, since alam na natin ang meaning ng array, now let's talk about the declaring an array. Importante ito dahil dito natin sinasabi kung anong klaseng data o data type yung ilalagay natin sa ating array. Ang array kasi ay isang collection or grupo ng mga variables na pare-pareho ang data type pero nakaayos sila sa isang listahan na may index number. Kaya bago tayo makagamit ng array, kailangan muna natin i-declare ito para malaman ng ating compiler kung anong dapat ang specific na laman ng ating array. Meron tayong dalawang ditong syntax which is yung una is yung data type, square brackets, array name. Ito yung pinaka-standard or common na paraan na nilalagay natin yung square brackets malapit sa ating data type. Tapos, yung pangalawa naman is yung data type, array name, tsaka pa lang maglalagay ng square bracket. Ito yung alternative style naman ito na nilalagay yung bracket na malapit sa pangalan ng array. Pero pareho lang silang tama at gumagana sa Java. Depende na lang kung anong preferred na format or style mo. Halimbawa, kung gusto mong gumawa ng array ng integers, pwede mo yun i-declare bilang int or numbers o int numbers with square bracket. Pareho lang yan. Sa compiler lang naiintindihan nang gagawa ka ng array na maglalaman ng integers. Ang point dito ay para masabi natin sa Java program natin na anong klase ng data type yung mga elements sa loob ng array mo. Para maiwasan ang errors na lalo na kapag nilagyan mo na ito ng different values or different elements. Para mas maintindihan nyo, meron ulit tayo dito ng sample code. Ayan, as you can see, sa line 8 and 9, nag-declare tayo ng integers sa ating loob ng arrays. Ang int, square brackets, numbers, semicolon ay yung standard style natin. Habang yung int scores, semicolon, ay square brackets, then semicolon, ay alternative style. Pareho silang tumutukoy ng array ng whole numbers. Sa line 12 and 30 naman ay may double arrays naman tayo. Gamit ang double square brackets, prices, semicolon, at double weights, square brackets, semicolon. Pinapakita na pwede rin ang decimal numbers sa ating array. Then sa line 16 and 17 naman ay nagde-declare ng string arrays ng string, square brackets, then names, semicolon, at string cities, square brackets, then semicolon. Dito naman ilalagay yung mga text or strings na data. And yun last, at sa line 20 and 21, nagde-declare tayo ng boolean arrays, boolean, square brackets, flags, semicolon, at boolean checks, square brackets, then semicolon, na ginagamit para ma-identify if true or false ba yung value. Bakit nga ba kailangan natin mag-declare ng array? Kasi parang sinabi na natin sa Java anong klase ng data type yung ilalagay niya sa isang variable. Like example na maraming ang laman. Kaya hindi mako-confuse ang program at hindi rin magkaka-error kapag ginamit natin yung array. Isa din sa importanteng detalye ay dito lang ay nagde-declare, wala pa tayong nilalagay na values dito. Ang purpose lang ng declaration ay makapag-reserve ng space at malaman ng compiler na kung ano ang klaseng data yung kailangan niyang i-save o i-inbox. Now, since alam na natin yung meaning ng array and marunong na tayo mag-declare ng array, now let's tackle about initializing an array. Sa Java programming, pag nagsabi or ibig sabihin ng initialization, ibig sabihin nun ay pagbibigay ng values o ng laman sa bawat element ng ating array. Malaga ito kasi pag nagde-declare tayo ng array, wala pa siyang laman hanggat hindi pa siya initialize. Kumbaga, para nagpe-prepare tayo ng container pero kailangan pa natin ng lagyan ng mga different values or elements para magamit natin yung array. Pwede tayong mag-initialize ng array sa dalawang ways. Yung una is magde-declare tayo ng array, or yung pangalawa after ng declaration pa lang. Tapos meron tayong ditong syntax which is yung data type, square brackets, array name, equals, tapos yung ating curly braces, tapos sa loob nun yung set of array natin if ilan yung gusto nating ilagay na value o elements. Para mas maintindihan nyo, meron tayo ditong
example code. As you can see sa ating PPT, sa line 7, naglagay tayo ng int square brackets, numbers equals, tapos yung ating values yung element, which is yung mga numbers. Yung number 10, 20, 30, and 40. Kaya gumawa tayo ng array na may pangalang numbers na may 4 na integers or yung value. Tapos ito naman sa line 8, yung string, square brackets, names, tapos sa loob ng curly braces is yung tatlong names natin, which is si Alice, si Bob, and si Charlie. Kung gusto natin magaling ng strings sa values or elements sa ating loob ng array. Tapos dito naman sa line 9, naglagay naman tayo ng double, which is yung square brackets, prices, tapos yung gusto nating ilagay na price ng ating set of array, which is yung 10.5, 20.0, tapos yung 30.75. Then yung last, mag-set naman tayo ng boolean. Ganito lang yung gagawin, boolean, square brackets, tapos yung flags. Tapos sa loob ng curly braces is depende if ano yung lalabas the result sa ating boolean, it's either true or false lang. Makita natin sa code na ito ay hindi lang basta binigyan ng pangalan yung different values or elements sa ating loob ng array. Nilagyan din agad ng mga different values o elements. Ito yung ibig sabihin ng initialization habang nagde-declare sa ating loob ng array. As you can see sa ating PPT, ito yung example code ng ating pag-create ng array. Tapos kung paano natin gagamitin yung for loop para i-print lahat ng elements sa loob ng ating array. Una, nag-declare tayo ng array na may pangalan, which is yung numbers na may value na number 10, 20, 30, 40, at 50. So alam naman natin if ilan na yung element ng ating set of array, which is 5. Tapos sunod nito ay gagamit tayo ng for loop para i-access at i-print lahat ng elements sa loob ng ating array. Ang loop natin ay mag-start sa index 0, wag natin kakalimutan yan. Tapos hihinto pag naabot na yung length ng array. Tapos kapag gagamit naman tayo ng for loop, yung gagamitin nating syntax is for open parenthesis int I equals 0 semicolon I less than numbers dot length, tapos semicolon ulit, I increment, wag natin kakalimutan yung close parenthesis, tapos yung curly braces. Tapos dito naman, pag mag-print na tayo, system.out.println, open parenthesis, double quote, element at index, double quote ulit, plus I, plus ulit, double quote, colon, then double quote ulit, plus numbers sa loob ng ating square brackets, yung ating I, then wag natin kakalimutan lagi, yung close parenthesis, then semicolon. Dito, ginagamit natin yung numbers.length para malaman natin yung if ilan ba yung total number ng element sa ating loob ng array. Sa bawat iteration ng loop, piniprint natin yung element sa specific index. As you can see sa ating output, makikita natin sa bawat element na nasa array ay naka-display na. Sinulat ng element at nagsisimula lagi sa index 0. As you can see sa ating PPT nga, yung index 0 natin is yung number 10, index 1 is yung 20, and so on and so forth hanggang ma-print lahat ng 5 elements. So sa madaling salita, ang paggamit ng array, kaya natin i-store ang maraming values under sa isang variable name. Tapos gamit ang loop, kaya natin i-access isa-isa lahat ng values na nasa loob ng ating array. Very useful siya lalo na kung gusto natin mag-manage ng list ng similar data tulad ng numbers or integers. Then let's tackle about the post declaration initialization of a array. Simple lang ito. Ito yung process kung saan una natin i-declare yung array, tapos saka natin siya bibigyan ng values isa-isa gamit yung index ng bawat element or value sa loob ng ating array. Ganito lang yung magiging syntax natin. Array name, sa loob ng square brackets yung ating index, tapos equals value, then semicolon. Ibig sabihin nito ay yung array na na-declare mo, pwede kang mag-assign ng value sa kahit anong position or index ng ating array. Pero syempre dapat valid yung index na nilalagay mo o ilalagay mo. Tapos dito naman sa default values are assigned to elements if not initialize. Sa int array, lahat ng elements ay magkakaroon ng values na 0 by default. Sa double arrays naman ay automatic na magiging 0.0 yung mga elements.
Sa Boolean type, magiging false lahat ng default value, at sa string or other objects naman ay magiging null sila kapag hindi nabigyan ng assign yung values. So hindi mo kailangan mag-worry na magiging empty yung contents ng array kapag nag-declare ka na, pero hindi pa ito malalagyan ng values. And as you can see, dineclare natin yung buong set of array natin, tapos isa-isa natin nalagyan ng values gamit yung index. Yung 5 elements natin, kaya may index from 0, 1 to 4. Same din sa string array na may fruits na may 3 elements with index 0 to 2. Mahalaga makita natin na kapag nag-assign tayo gamit ang index, siguraduhin natin na hindi lalampas ang index sa size ng ating array para walang error sa ating program. Sa madaling salita, yung post-declaration initialization ay isang paraan para mag-assign ng values sa array pagkatapos mo siya i-declare. Madalas gamitin ito kapag kailangan nating initialize ang array step by step o separate sa declaration. Overall, napakadaling maintindihan ng concept na ito, yung post-declaration initialization sa pag-practice ng ating programming. Ito na yung last topic natin sa ating array, using loops for initialization. Medyo technical siya, pero wag kayong mag-worry kasi i-explain ko in a way na madaling maintindihan. Sa slide na ito, makita natin yung simple pero importanteng concept kung paano makapag-initialize ng elements sa isang array gamit ang for loop. For sure naman, marunong na tayo mag-for loop since natakil na siya ng ibang group sa past reports. Usually, pag may array sa Java, kailangan natin siyang i-fill with different values or different elements. It depends on the programmer or users. Pwede natin isa-isang i-assign yung mga values, pero medyo hindi siya efficient pag marami ang elements. Kaya naman, ginagamit natin ang for loop para madaling mapunan ang array ng mga different values and different element. Automatic na siya magiging dynamic depende sa haba ng ating set of array. Yan nga, yung magiging syntax natin. Yung una is yung in square brackets, squares, equals new in sa loob ng ating square brackets is yung value or element natin or yung index natin, which is yung 5. Then wag lang natin kakalimutan palagi yung semicolon. Then kapag magde-declare na tayo ng for loop o mag-initialize na tayo ng for loop, ang gagamitin lang natin na syntax is yung for open parenthesis int I equals 0 semicolon I less than squares.length semicolon I increment, then natin kakalimutan yung close parenthesis, then yung curly braces. Tapos yung last is yung squares sa loob ng ating square brackets is yung I, then equals I, asterisk I, tapos yung ating semicolon. Ito ang for na ginagamit natin para ma-iterate o mabalikan ng bawat index ng array mula index 0 hanggang 4 or depende sa paglalagay o ilan yung gusto nating elements sa loob ng ating array. Ang condition nito ay I less than squares.length ay para siguraduhin na hindi lalampas sa index sa size ng ating array. Yung square brackets I naman yung merong equals I asterisk I semicolon sa loob ng loop, initialize niya natin ang bawat element ng array. Halimbawa, pagka yung I is equals to, ang value ng square natin sa loob ng square brackets, which is 2, ay magiging 2 asterisk 2 or 2 times 2 equals 4. Ibig sabihin, pinuno natin ang array ng square numbers na nagsisimula sa 0, 1, 4, 9, and 16. Then para mas maintindihan nyo yung using loops for initialization, meron tayo ulit ditong sample code. And as you can see sa ating sample code, sa line 4, dito natin ma-define si class main. For sure, alam nyo na yan since ito yung pinaka first topic natin. Now, let's proceed sa ating line 7. As you can see sa ating PPT, nag-declare tayo ng array gamit ang int or integers, then square brackets, numbers, equals new, int sa loob ng ating square brackets yung element natin or index natin na 5, meaning gumawa tayo ng integer array na may size na 5. Ito yung container na mag-hold ng ating integers values. Tapos sa next naman, sa line 9 naman natin, dito natin ginagamit ang for loop. Ang purpose ng for loop is
iterate or ulitin yung code sa loob niya simula sa I equals 0 hanggang sa I less than numbers.length, which is equivalent to element 5 or 5. Increment tayo ng 1 kada loop gamit ang I increment o I++. Sa line 10 naman, sa loob ng loop, sinet natin yung values ng bawat elements ng array. Like as you can see, meron tayong numbers. Sa loob ng numbers is sa loob ng square brackets, yung I equals I plus 1. Ibig sabihin nito, ang unang element ay magiging 1, ang pangalawa ay 2, so on and so forth hanggang maging 5. Sa line 11 natin, ginagamit natin si system.outPrintln, open parenthesis number sa loob ng ating square brackets is yung I, then huwag natin laging kakalimutan yung close parenthesis din yung semicolon para print ang bawat number sa ating console. Sa bawat iteration ng loop, makikita natin ang kasalukuyang value or element sa ating loob ng array. Na, as you can see sa ating output, lumabas lahat ng sinet nating element. Ibig sabihin nito ay makikita natin ang pag-assign sa pagdi-display mula sa array sa paggamit natin ng for loop. So essentially, ang gamit ng for loop dito ay para mapadali ang pag-initialize ng array sa loob ng ating sa array, yung elements na hindi kailangan i-type isa-isa. Mas mabilis at malinis ang code kapag dynamic na nag-assign ng values. It depends sa mga conditions. I'm Gerald Clark Payapay, and I'm here to discuss 2D arrays. So, a 2D array is an array of arrays. Stores data in rows and columns, like a table. Use two indexes, row index and column index, ideal for matrices, tables, game boards, and sitting charts. So basically, a 2D array is an array made of multiple arrays. It stores data in rows and columns, similar to a table. You access each value using two indexes, one for the row and one for the column. So, 2D arrays are useful for organizing structured data, such as matrices, tables, game boards, and sitting charts. So, next. So, basic 2D array example. So, for the example, hindi akin tong code na to guys. And, explain ko lang. So, based sa output, ang nakalagay dito is element at row 1 and column 260. So, paano nga ba niya nakuha yan? So, yeah. Gusto natin makuha ay 60. So, gagawin natin. Start with the code and hide system.outPrintln, then identifier if ano yung gusto natin kuhain. So, 60 nga. So, dito, we will find it using code. So, encode is element at row 1 and column 2 plus number 1 and 2. So, yun guys. Sundan nyo na lang. Then, once na tama yung nagawa nyo is yan yung magiging kakalabasan ng output nyo. So, using nested loop. Dito guys, nested loop. Nakailang topic naman na dito, about dito. So, pahapyawan na lang natin daw. So, guys, dito sa outer loop, yan, nakikita naman niya, is dito, ang number.length. Dito, malalaman natin kung ilang rows ang mayroon. So, sa inner loop, guys, row plus length, row.length naman ay kung ilan yung columns naman ang mayroon sa bawat row. So, yun, tatlo din guys, diba? So, once na successful na yung code nyo guys, yan kakalabasan yan. And, pag ganyan, ang naging output nyo guys, is tama yan. So, ito guys. So, 2D array elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, guys, para siyang pa-square. Ganun nata. So, thank you guys. So ngayon, naalam na natin ano yung standard array, we can all see na meron siyang major problem which is yung pagiging fixed size niya. Once you set the size, hindi mo na yun mababago kaya meron tayong array list. Parang ito lang yung upgraded version ni array. As you can see here, an array list is part of Java's collection framework. Yung biggest advantage niya is yung pagiging dynamic and flexible niya. Unlike a normal array, kapag nag-add ka pa dito ng items, the array list automatically grows. Kapag nag-delete ka naman, it automatically shrinks. Meron din siyang built-in methods like add and remove so we don't have to write complex code to shift elements around manually. However, hindi siya ganun ka-different kasi index-based pa rin siya.
So, if alam mo kung paano hanapin yung zero or first sa isang item sa normal array, you already know how to navigate an array list. And technically, these are stored in the heap memory, which allows them to exist as long as we need them. Try natin mag-code. So, yung unang gagawin natin is i-import muna si array list. Import java.util.array list. Dito naman sa diamond operator natin ilalagay kung anong type ng data yung ilalagay natin sa list. So, sa code na to, ilalagay natin is mga text, kaya ang ilalagay natin dito is string. Tapos, yung name ng variables natin, which is students na lang. Tapos, new array list. Diamond operators ulit. Tsaka open and close parenthesis. Tapos, semicolon. Ngayon, ilalagay na natin yung names ng variables natin. Students dot add. Tapos, name. Ana na lang. Ana. Copy and paste natin. Jorel. Tsaka Christine. So, instead na manually assign natin sila sa index numbers nila, gumamit lang tayo ng add. Inadd natin si Ana, Jorel, tsaka Christine. And Java automatically handles the indexing for us. Ngayon naman, try natin mag-print ng specific student. System.out.print students get 1. Try natin siya i-print. One yung kinuha natin and si Jorel yung lumabas. Si Jorel yung lumabas kasi nga yung array list is 0 index. So si Ana is 0, si Jorel yung 1, and si Christine yung 2. Kaya si Jorel yung naging output kasi nga yung 1 kinukuha natin. Ngayon naman, try natin mag-remove ng specific student. Baba muna natin ito. So, students dot remove and Christine. Tapos, semicolon, system dot out students. So, run natin. Ayan. As you can see, nawala si Christine. And, hindi na natin kailangan ilagay yung index number niya. Sinabi ko lang sa list na i-remove yung object na pangalan is Christine. And automatically niya na resize yung sarili niya. Ngayon, natapos na tayo sa basics na add, get, and remove. Lumipat naman tayo sa ibang methods ng array list. Highlight ko lang yung add tsaka set kasi common confusion. Iniisip nila yung set ay nag-add ng new item pero it does not. Yung add nag-create siya ng new slot pero yung set naman nagre-replace siya sa isang existing item. Mamaya may i-code ulit ako and ipapakita ko sa inyo paano niya nire-replace. So, in normal arrays naman, gumagamit tayo ng length to check how many items there are. In array list, we must use dot size. Contains and is empty naman instead of writing a loop to search if an item is in the list. You can just type list.contains, open and close parenthesis, tas ilalagay mo sa loob yung item na hinahanap mo and it returns true or false instantly.
Ngayon, i-apply na natin yung mga bagong methods na inaral natin. So, lagi nating umpisahan sa pag-i-import ng array list. Tapos, string ulit yung nilagay ko dito kasi text ulit yung ilalagay natin. And yung bagong variable natin is mga fruits, kaya yun na lang din yung ginawa kong variable name. So, mag-add tayo. Fruits dot add and apple. Kaka-paste ko na lang din ulit yan para i-add yung ibang variable. Ngayong nakopy ko na, meron tayong 4 variables, apple, banana, mango, tsaka orange. Ngayon, try natin kunin yung second index. System.out.print yung name ng variable, tapos get, tsaka kung anong number ng index. So, lagi nating tatandaan na mag-i-start sa 0. 0, 1, 2, 3. Kaya yung dapat nalalabas dito ay si mango. Run natin. Ayan. Yung mango lumabas. Try natin mag-replace ng item. Try naman natin yung set na method. So, variable name, fruits, tapos set, and yung number ng index na gusto natin palitan, tsaka yung ipapalit natin sa kanya. Semicolon, tapos system.out.print ulit, and fruits. So, run natin. Ayan. As you can see, na-update yung list natin. Naging apple, grapes, mango, and orange na siya. Tinarget natin si index 1 which holds banana, and after natin ma-execute yung set na method, mawawala na si banana and na-replace siya ni grapes. I-try naman natin si remove. So, variable name, tapos remove, open and close parenthesis, tapos ilagay lang natin dito yung gusto nating i-remove. So, remove natin si apple, tapos system.out.print ulit, and fruits. So, pag nira natin siya, mawawala si apple sa listahan. Yung natira na lang si grapes, mango, tsaka orange. Ngayon naman, try natin kunin yung size ng list natin. System.out.print lang ulit. Tapos, lagay natin size plus fruits size. Open and close parenthesis and run natin. Ayan. 3 yung lumabas and sakto lang yun sa natira na fruits sa list natin. Paano naman kung gusto natin i-print lahat ng names sa listahan natin? Dito na papasok si loop katulad lang sa normal array. Papakita ko na sa inyo paano gumamit ng for loop sa array list. Una, mag-import ulit tayo ng array list. Tapos, lalagay ulit natin dito ano yung data type ng list natin. So, string ulit kasi mga text yung nilagay ko. Tapos, yung name ng variable, which is names na lang din. Tapos, yung laman naman nila, David, Malcolm, tsaka John. Gagamitin natin for loop. Int I equals 0. So, lagi tayong mag-i-start sa 0 kasi yun yung first item natin. I less than names dot size, open and close parenthesis, tapos semicolon. So, ibig sabihin na ito, yung list natin is magkikip lang siya sa pag-go as long as the I is smaller than the list size. Next naman, I increment. After natin mag-print ng one name, mag-move naman siya sa next.
Yun na yung I increment. Okay. Tapos, curly brackets and system.out.print ulit. Names dot get I. Tapos run na natin siya. Ayan, lumabas lahat ng in-input nating names sa paggamit ng loops statement. So, dun na nagtatapos yung array list. So, madami pa tayong kailangan aralan na complex data structures, and we are more likely to run into errors like trying to access an item that isn't there. To explain how we handle those errors without crashing the program, the next topic is try and catch naman. Tada! We are here in the try, catch, and finally topic. So first, try block. It contains code that might cause an error. If everything is fine, the code in the try block runs normally, and if an error happens, the program will stop the try block and jumps to the catch block. So next, catch block. It runs only if an exception or error happens in the try block, and it lets you handle the error in a safe way, like showing a message instead of stopping the program. So next, after that, finally block runs no matter what happens, whether there is no error or there's an error, even if the program returns early. It is also can be used for tasks that must always be done, closing files, disconnecting from database, or cleaning up resources. We have here an example program. So first, sa try block, it attempts to divide the 10 by 0, which is not allowed in mathematics. So it will causes an arithmetic exceptions. Because of this, the program will stop executing the try block and jumps to the catch block here. So catch block handles the error by printing a message that says cannot divided by 0. So ayan. And after that, the finally block runs, and this block always executes whether an error happened or not. It prints a message indicating that finally block executed. So all of these blocks finished, the program continues normally and prints the final message outside the try, catch, and finally. So we have also another example program from array of objects. So here we have a simple student class with the name and age. Then it still uses the import for scanner to let the user enter an information for street students. Inside the loop, in yung for loop, it creates each student object, asks for the student's name and age, stores the data in an array, and after all of that inputs are done, it prints a list of the students and their ages. For example, here is the final output